Nasaan na ang galing ni Ping Lacson? Ito ang tanong ng karamihan habang patuloy na nananalasa ang fuel crisis sa bansa. Matatandaang kilala si dating Senador Lacson sa kanyang mga mabilis na solusyon at matalas na strategiya pagdating sa pambansang issue. Pero bakit tila missing in action siya ngayon? Habang nagtataasan ang presyo ng petrolyo at naghihirap ang mga driver at commuter, hinahanap ng publiko ang boses at aksyon ng isang Lacson. Panawagan ng marami, ilabas mo ang galing mo. Kailangan ng bansa ng konkretong plano para pigilan ang pagsirit ng presyo ng langis. Dapat nga bang bumalik sa eksena si Lacson para ayusin ang kaguluhan na ito? Or passion price, for example, at 55 pesos per liter, meron pa pong tubo na 9.6 pesos. In the last hearing, you will recall, Mr. Chair, I was asking the DOE Secretary kung paano po nangyari 2 weeks ago before the war, the price of diesel is 55 pesos per liter. Bigla pong sumirit ng Kasi ano naman ho yan mga kababayan eh. Simple lang naman ko kasi ang ano dyan, ang solusyon. Magkaroon tayo ng sincerong leader na talagang walang bahid business o politika. Mariresolve ho natin yung problema na yan ngayong mga panahon na to. Pero pagka ang ating leader ay kagaya nitong si Marcos Jr. maya't maya sumisingot, wag na ho tayong umasa. Lato tayo dito. Kaya itong sila Senator Rodante Marcoleta talagang puspusan ng paghahanap ng solusyon. Kasi alam mo nila, ang ating presidente nakanganga sa Malacanang. Nagtatanungan silang mag-asawa, anong gagawin natin? Yan ang pinag-uusapan sa Malacanang. At ito, matindi dito mga kababayan. Naku, ito na nga ba sinasabi natin? Gusto kong mauna dyan sa pag-uusap na yan. Kung sakaling meron man, gusto kong mauna dyan sa pag-uusap na yan, itong si J. Tariela. Gusto ko italaga nitong si Marcos Jr. na maging mamumuno dito sa usapin, dito sa kasi ano pa ba yung pinakamalapit na bansa, malapit sa Pilipinas na pwede nating pagkuhanan ng mga produktong petrolyo. Kasi ang China, nakakadahan doon sa Strait of Hormuz. Marami ho silang supply ng mga produktong petrolyo. Ngayon pinag-iisipan ng Pilipinas saka yung oil exploration sa sa West Philippine Sea. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Yung bansang Amerika na talagang naglalaway si Marcos Jr. Bakit di tayo ngayon magpunta sa Amerika? Patulong tayo sa Amerika. Dami naman nilang EDCA dito. Nasaan na Amerika? Bakit ngayon biglang nagbago naratibo? Gusto ko si J. Tariela. Si J. Tariela ang manguna sa pag-uusap ng Pilipinas at China. As long as the Philippine side demonstrates sincerity, China door to dialogue and cooperation will remain open. Matagal na hong bukas yan. Matagal na hong bukas yung na yan, yung kumbaga pakikipag-balitaktakan. Kaso ang problema, magbubukas tayo ng usapin sa kung ano man ang issue natin dyan sa bansa na yan, tapos nakadikit tayo sa Amerika na alam naman natin kung ano ang hobby. Diba? Basta kung anong pasunging bansa ng Amerika, nawawasak. So far naman, ang nakikita ho nating pinapasok na bansa, yung nagkakaroon ng ugnayan tong China, kahit tignan ho natin yung mga nasa bansang Africa. Diba, kahit pa paano, hindi ho yung pinapakailaman ng Amerika, hindi ho yung pinapasok, hindi ho yung nagbibigay ng tulong. Pero base sa ating nakikita, yung mga pinupuntahang bansa, kagaya ng Vietnam, Indonesia, ng China, Thailand, yung mayabong ang ekonomiya. Ang pinupuntahang bansa ng Amerika ay nawawasak. Tignan nyo na lang ho mga kababayan. Doon lang sa dalawang aspeto na yon, hindi ho tayo pro-China dito, pro-Philippines tayo. Ang atin dito, independent foreign policy. Ngayon, nagkukumahag tayo, di natin malaman kung saan tayo mahaharap. Pupunta tayo sa Russia, pupunta tayo dito, makikipag-usap tayo sa China. Pengin lang wala tayo. Bakit hindi tayo magpunta sa Amerika? Magtanong sa Amerika, manghingi sa Amerika. Ay wala nga rin pala sila. Nagmamakaawa ngayon si Trump na babuksan yung Strait of Hormuz dahil yung presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa nila at yung mga kaibigan nila sa Europa nagliliparan na. Yun pala dahilan. Kaya ngayon, naghahanap tayo dun sa mga bansa na kung saan dati hindi natin pinapansin, kagaya ng Russia, kagaya ng China.
Kagaya ng Malaysia. Utak Amerika lang. Para doon sa mga masyadong bilib sa Amerika, tuloy-tuloy nyo lang yan, ha? Tuloy-tuloy nyo lang yan. Napakaganda ng ginagawa nyo. Maganda naman yan. Maganda naman yan. Bukas sa pag-uusap. Yan naman ano naman, diplomasya, kahit sa anong aspeto ng buhay, diplomasya ho ang importante dyan. Pero para doon, sa mga kagaya ni Tariela, balita ko si Gibocho Doro, talagang Gina G, pinapabuksan niya yung Strait of Hormuz. Punta ka doon, Brad. Para dito kay Gibocho Doro, punta ka doon. Nagyaka. 125 average of 125 liters after 2 weeks. The difference is 70 pesos, Mr. Chair, or an increase of 127. Ito po yung verifiable sa... Paano po... Can you show the second slide? Yan ba yan? Mr. Chair, ito po yung second slide. Yung nauna kanina, FOB price, kaya 570 per metric ton, US dollars. Ito po CIF, $640 per metric ton. So palagay mo, lagyan din natin ng shipping cost of $15 per metric ton. At saka yung MAPS, 1.71. The same computation, FOB landed price, 33 pesos and 39 centavos. So isama po natin yung binanggit ko pong mga add-on, local add-ons, 51.51, 48 pesos and 91 cents. So with the SRP or passion price of 55 per liter, may 6 pesos pa pong tubo eh. So paano po nangyari? Kaya hindi ko po maintindihan. Patulong na po kami sa DOJ, DOE nung isang hearing. Hindi naman po nila maipaliwanag. And they were asking for my data. Ayan na po yung mga data. Will you show the last? Mr. Chair, ito po yung last slide. CIA po ito. Dito po Petronas. Share nyo ho tong video na to, ha, kasi mahalaga ho ito eh. Ito ang kinahaharap natin ngayon, siguro hindi nyo paramdam, kalibil ho ito noong pandemic na nagla-lockdown. Yun ho ang level na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Kaso ang kaibahan lang, hindi lang tayo makalabas nun, pero yung supply ng produktong petrolyo, abundant. Galing sa bibig ni Marcos Jr. Huwag magalala, yung supply natin pagkain, abundant. Lang yan abundant. Abundant, yung problema, yung issue na yan sa China, yung oil exploration tayo, para tayong mga, hindi ngayon pinag-uusapan yan, hindi ngayon parang, kung kailan ka Jumijebs, doon ka naghahanap ng panghugas, hindi ganun yun. Meron nung kasabihan sa amin ganun, kung kailan ka nag-jebs, doon ka naghahanap ng panghugas. Doon ka naghahanap ng tissue. Hindi ho ganun yun. Kasi ganyan ginagawa natin. Nagka-problema na. Doon tayo oil exploration dyan sa West Philippine Sea. O South China Sea. O kung ano man tawag nila dyan. O dyan sa karagatan na malapit sa... Diba? Doon natin hinahanap. Doon tayo naghahanap. Doon nandiyan na problema. Yan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Nakita nyo ho yung mga post niya. As early as 2025, meron na ho siya mga posting about sa welfare ng ating mga OFW sa Middle East, supply ng langis. Napakarami ho niyang posting. Parang napupursi niya. Ika nga, parang nanonostra niya. Nanonostra niya yung mangyayari sa hinaharap. Di ba? Oh. Ngayon, nandito na tayo sa kalagitnaan ng point of no return. Ewan ko ba dito kay Trump? Hindi pa pwede. Mamuhay na lang tayo na... After 100 years, doon nyo na lang gawin yan. Pwede. Siguro patay na ako. Ay, kawawa naman yung mga apot-anak natin. Wag na magsabi. Ang hirap. Hirap.
ba, mga bagay-bagay na pwede naman sanang hindi mangyari. Di ba? Yung tipong nag-uusap daw sila sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Nag-uusap. Maya-maya nagpapasabi. Huwag ganon! Estratehiya ng mga Amerikano. Di ba? Anak ng Petrang Garapata. Ngayon, nakaladkad tayo dito sa problema na to na ayaw naman natin. Sa mga sinabi ni Marcos Jr., yun lang ang tama. Nakaladkad tayo dito sa problema na ayaw naman natin. Sino ba may gusto nito? Ang tanong, kung di kayo nagnakaw ng trilyon, baka meron tayong pang subsidiya ngayong mga panahon na to. Baka sa mga bahay-bahay, dinideliver nyo yung pera. Dinideliver nyo naka-envelope. Kaso mga matatako kayo, masisiba. Gusto nyo mali-maleta, sako-sako yung pera nyo. Mawalang nyo. Share nyo itong video na to. Mas matindi pa ho ang pinagdadaanan natin ngayong mga panahon na to. Kumpara doon sa panahon ng pandemya. Noong panahon ng pandemya, hindi ho tayo, totoo, hindi naman tayo nakakalabas. Pero yung mga essential sector, essential industry, hindi ho tumitigil at kumpleto ang supply ng kuryente at gasolina. Ang baba nga nun eh. Sarap mag-road trip kasi hindi ka makalayo, di ba? Trip po natin yung nag-road trip. No? Hindi ka maka-road trip. Hindi tayo maka-alagwa, ika nga, di ba? Pagpapulta ka, anak ng tawa kahit 3 buwan na din. Ikot-ikot ka. Hindi ka makalayo. Pero yung supply chain, yung mga essential industries, hindi tumitigil. Pagkain kumpleto. Walang problema noon. Ay kaso trabaho talaga noon. Ngayon ang problema, apektado lahat. Kaya mas matindi sa pandemic to sa COVID eh. Itong nangyayari na to, wala akong conspiracy to. Talagang meron tayong crisis ngayong mga panahon na to. Kaya para maging updated ang inyong mga mahal sa buhay, kung nasa ibang bansa man ho kayo, i-share niyo itong video na to. Napakalaking tulong ang mga itatalakay dito ni Senator Rodante Marcoleta. Alam ko medyo nasisegue kayo. Ika nga nawawala tayo sa konteksto ng pinapanood natin. Pero okay lang yan. Kaya nga kayo naki-PH update para litong-lito na kayo. Lalo po kayo. Hindi. Nandito, makakaramihan sa mga kasama natin dito, nandito kay PH Update para ika nga tumambay lang. Tumambay. Kasi nakaka-stress na nga yung mga balita tapos, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang ho natin ang pagbabantay sa mga kakinapos. Mali sa refinery. Aray, The tanks are all in Singapore. O ito po makikita nyo, $680 per metric ton, CIF. Maski lagyan pa natin ang shipping cost na $15 at saka yung 1.71 na maps. Again, using the same computation translated into liters, 35 pesos and 42 centavos. Plus the local add-ons, 50 pesos 94. Passion price 55, meron pa pong tubong 4 pesos per liter. How do we explain this? Sinasabi po ninyo you were importing it from Dubai and you cannot penetrate it because of the closure of the Hormuz Strait of Hormuz. Bakit po yun ang reference natin? I'm talking about the prices now being quoted by the tanks in Singapore. Petronas and Rotterdam tanks in Singapore. This is thanks to vessel transaction. Alam ko po, alam niyo ito. So, yung vessel po lalapit lang sa tanks. Kaya kung gusto niyo CIF, yung tanks na lang lalapit sa inyo. But these are the prices. You can check the prices in Singapore. Nasa akin po eh. I check it with a friend in Singapore. It's very easy naman po eh. We have an embassy in Singapore, I suppose, na maaaring makapagtanong din siya to check this data. Bakit po, the President said 2 weeks ago we have about 50 to 60 na inventory. Okay. After 2 weeks, bakit po sumirit ng ganun? Inventory pa nyo, meron pa po tayo.
During the last hearing, we have 45 days for diesel and 54 days for gasoline as admitted by DOE. So what are we talking about? Prices of Dubai or Argus benchmark analysis or even the MOPS? Why are we using indicators when there are basic prices even quoted by the tanks in Singapore? Bakit po yung reference natin is the MOPS or the Argus benchmark? Why so? These are hard facts, Mr. Chair. I'm showing it to you now. Saan po ninyo kinukuha yung langis ba? Nako. Dubai? May I answer, Mr. Chair? Yes, I am not familiar with the data that is being presented. But Ako, very ma- clearly, Parang maangas tong isa na to ah. Siguro bilyonaryo to. he also Yan yung mga maangas eh. Hindi na nila din ina-address yung mga nagsasalita dyan. Kasi alam nila, sila yung mga lobbyist dyan. Dubai price now is 140. You can ask DOE. How can a product be cheaper than $140 per barrel? Sir, because it is being referenced to the Argus benchmark, the Argus data. You're taking it from the maps. You talk about Dubai maps or Singapore Platts. Indicators po ito eh. This is the trading floor like WESM. Tinetrade po natin yon. Pero kung yung mga tangki na po sa Petronas ang nagsasabi and they're providing this data to us, paano po natin i-reconcile ito? I'm not questioning your indicators po, but I am only showing some figures, hard facts, that are supplied to me. Your Honor, again, this is the first time that we've seen the numbers. We would love to check it as well, but Yes, sir. Yung Argus po kasi is another information provider. Para lang din maps yan eh. Pero dito kasi, plots ang ginagamit. Yes, sir. Ano po yun eh? Worldwide po yun eh. Let's take the example of WESM sa electricity po. It's a trading floor. Ang WESM po, kapag ka walang bilateral contracts po yung supplier ng kuryente, pupunta sa WESM. Kung bilateral, may mga suppliers po ang Meralco, okay lang po yun. Pupunta lahat sila sa WESM. So yung WESM, the trading floor, ito yung spot market, ididikta niya. Pero hindi lahat ng pagkakataon sa WESM po yun. Kumisan nga eh, sa WESM magtataka kayo eh, 32 pesos pa nga eh, per kilowatt hour, which is impossible. Sa Meralco, siguro 10, 11 pesos per kilowatt hour. Sa electric cooperative, siguro, medyo mataas ng konti, 14 to maybe 18 pesos per kilowatt hour. Yan sinasabi po ninyo is the trading floor. That's the spot market. But I'm telling you, these are the figures. You can check it. Kaya po binigay ko na po rin para makita po ninyong lahat. Eh. I can even give you a name of a company in Singapore. Para siya po yung makipag-deal. It will take only the government. Siguro mag-issue po kayong letter of intent. Baka mamaya po, sumagot na po yun eh. And for our country to issue the ICPO. Ano bang pinaglalaban nitong si Rodante Marcoleta dito sa video na to? Makabili yung mga private company ng murang produktong petrolyo, crudo, gasolina, 'di ba, kerosene, diesel. Yun ang gusto niya mangyari dito. Pero ipinipilit ng mga private sector, yung mga kumpanya ng mahal. Ito yung paamantayan ng pagbili namin. Ito yung presyo ng binibilhan namin. Yun ho ang dahilan nila. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, ito para sa kapakanan mo, kapakanan ko, kapakanan ng mga mahal niyo sa buhay na nasa Pilipinas ang pinaglalaban dito ni Rodante Marcoleta. Hindi to bida-bida.
naghahanap ng solusyon at sinasampal doon sa mga kumpanya na napakamahal mamaresyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Hindi ito pag-grandstanding. Hindi yan ganyan. Nakita na natin ang track record nito. Hindi Alarisa Hontiveros yan. Yang mama na yan, basta nasa katuwiran, kahit saan kayo magpang-abot, talagang aabutan ganyan. Yusek, meron kang gusto sabihin? We'd like to thank, for the record, Mr. Chair, thank you very much. On behalf of the DOE, we asked for the data precisely to validate and also look into the conversion and the computation. So I'd like to thank the Honorable Marcoleta for showing it right now. For the record, Mr. Chair, may I provide the copies of the 3 slides I have shown? Yeah, the committee will request for those computation and furnish the Department of Energy those computations as well as the associations of the different oil companies. With For your the record, permission. Mr. Chair, I am leaving it with the committee. Yes. And for the DOE to just access this particular Yes, data. we will Thank you very furnish much, the Mr. Chair. we will furnish the department, Senator Marcoleta. We'll discuss pricing later on. No? We're also very interested with prices of Senator Yun, Dorian. tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy. Napakalagaw nung pinag-uusapan natin na Representative from Chevron, we're coming from different perspective. What is the monthly consumption of the Philippines in terms of diesel? Diesel-wise, what is the national consumption? The daily volume is 33 million a day. Sir, I'm talking about monthly. How much? Monthly is 1.9, 900. Ito maangas. Masama tumingin eh, yun o. Metric tons or barrels or what? Million liters. Oo, sama tumingin tong isa na to eh. Kanino ba anak to? 996,348,000 liters. That's correct. Tama po. Yes, sir. Yes. So, halimbawa, pag-usapan po natin yung diesel. Sabi po ng President, before the war broke out, we had 50 to 60 days of supply. Tama po. So, after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125. Kinuha po natin yun sa inventory, yung 125, sir. Tama po. Sir, you have to answer. Yes, sir. Okay. But I cannot speak for the others. Yes, sir. Kayo po yung sumagot kasi tinatanong ko yung Chevron, kayo po yung sumagot eh. Okay? I have the number kasi. Yes, sir. So, 996,000. Sagot ka na sagot, di ka naman tinatanong. Ito naman si Sir. Masama na tumingin, sagot pa na sagot. 996,348,000 liters per month. Yun po yung consumption natin sa diesel. So, nagkaroon po ng increase na 70 pesos per liter after 2 weeks. That's 127%. So, tingnan po ninyo. Pag hindi o umayos ito, pag hindi o umayos itong problema na to, hindi umayos. Oh. Ito na yung new normal. Yari. Kawawa sa bayan ng Pilipino. Mayayari ho tayo dito. Walang, ika nga, yung mga bilyonaryo, pero yung mga nasa middle class, yari. Yung mga dating nasa middle class, nako, yari. Pagkakahindot-hindot na ho, dyan na maghahalong balat sa tinalupan. Dyan na maraming magugutom, dyan na kaguluhan. Hindi ubiro yan. Yang kaya ang Malacanang, ang Senado, ang House of Representatives, kasi gobyerno yan.
Ay, hanggat maaari, kung kaya nilang maging intact ang pamahalaan ngayong mga panahon na to, gagawin nila lahat kahit tanggalin lahat ng tax, magpalabas ng maraming pera. Eh, kaso ninakaw na nga yung 1 trillion. Gagawin nila lahat. Kasi gobyerno pamahalaan yan. Yan ang trabaho nila. Na talagang hanggat maaari mapanatili ang gobyerno. Mapanatili ang ano yan? Ika na nasa survival mode ngayon ang ating pamahalaan. Dahil pag ang Pilipino nagutom, naghalo ang balat si Tinalupan. Anak ng tokwa. Lahat ho ng nakikita natin na to, lahat ho ng nararanasan natin na to, mas magiging grabe. Merong silver lining ika. Yan ka na naman PH, silver lining eh. Meron naman silver. Wag ganun. Wag, hintayin natin. Ayaw natin mag-speculate ng ganyan. Pangit, kawawa mga Pilipino. Hindi ho tayo ganun kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada. Wag ganun. Kakawawa tayo. Kaya kung kayang solusyonan to at nakikita naman natin ang effort ng Senado, pero ang House of Representative, impeachment yan. Senado, ang Malacanang naman pasinghot-singhot lang yan. Hanging Senado lang ho ngayon ang institusyon sa pamahalaan ang nakikita natin na meron talagang ginagawa dito sa problema natin na to. Yung mga local government executive, kagaya nitong Sisko Moreno, yung iba nating mga, wala naman talaga silang magagawa kung wala ang national government. Kasi saan ba nanggagaling ang pondo nila? Diba? Wala naman silang pondo na pang-subsidiya o pamigay sa kanilang mga mamamayan. Manggagaling at manggagaling sa DSWD, sa DOLE at kung saan-saan pang ahensya ng pamahalaan na kontrolado ni Marcos Jr. Kaya kung magkahendot-hendot ang ating buhay ngayong mga panahon na to, sino sisisihin? Yung adik sa Malacanang, yung bangag sa Malacanang, siya ang may kasalanan. Kasi kung hindi ninakaw yung 1 trillion, wala tayong problema. Kahit papaano, hindi ganito kalala ang ating problema ngayong mga panahon na to. Wala na tayong prera, wala na tayong infrastruktura. Anak ng toko, ano pa meron tayo? Mr. Chair, 996,348,000 liters times 70 divided by 30 days. That's 2.32 billion per day, approximately gross income. Is my computation correct, sir? Ulitin ko po, 996,348,000 liters times 70, ito po yung increase, divided by 30, 2.32 billion per day ang approximate gross income. Kasi kinuha niyo po sa inventory. Wala pa naman po yung, di pa naman kayo umaangkat. 2 weeks pa lang po nakaraan eh. Gasoline. It used to be 50 liters per day, pre-war. Naging 80 liters po, average, after 2 weeks. So meron pong difference na 30 pesos per liter or an increase of 67%. Sir, ilan po yung consumption natin ng gasoline per month? $4,521,000 barrels or 714,318,000 liters. Correct po? Can I get a confirmation? Anybody from? Welcome. Anyone from the from DOE or from our These figures were stakeholders? supplied to me by a friend from the oil companies. I think DOE will be the more appropriate resource person to shed light on this matter. Mr. Chair, as confirmed kanina, yung diesel is around 32.5 million liters per day. More or less 33 Minasort million. na natin yun, 996,348,000. Yeah, So yung gasoline na lang, Gasoline is around 23.3 million liters per day. or 714,318,000 liters. Tama po? The 23.3 million is already in liters, Mr. Chair. Daily. Kaya nga, times 30 ilan?
714,318,000 liters of gasoline. Tama po. That's correct. Around Oh, 600. yan. Ito po, ganito. 740